Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat isa sa atin ay may espesyal na kwento tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Mga kwentong nagbibigay ng kulay sa pagdiriwang nito. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa nakalipas na 11 buwan, may mga kwento rin naman tayo ng pag-ibig na sa unay sinubok ng panahon. At naging mahirap para sa atin na ilaban ito, lalo na kung ang humahadlang dito ay ang mga mahal natin sa buhay mismo. Ganito ang sinapit ng kabarangay nating si Ernesto. Sa kabila ng kanyang edad ay sumubok pa rin siyang magmahal. Pero maging masaya pa kaya ito hanggang sa huli kung mahigpit itong tututulan ng mga mahalagang tao sa buhay niya. Pakinggan ang kanyang storya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories ngayon. Libangan ko na po sa pwesto ko sa palengke ang pakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Ako po si Ernesto mula sa 2nd District ng Quezon Province. 65 years old na ako ngayon at masaya pa rin nagbebenta ng mga saging sa pwesto namin sa palengke. Yung kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay nangyari noong 56 years old pa lamang ako. Bali 9 na taon na rin ang nakakalipas. Maalaga po ako sa katawan kaya hindi ganong halata na 56 years old na ako ng panahon na yon. May ilan ding nakapagsabi na hawig ko raw si Kuya Kim. Ang kaibahan lang, may buhok pa siya. Ako ay wala na kahit isa. Mas presko kasi sa pakaramdam pag wala akong buhok. Kahit na madalas akong tinutokso at halos naging palayaw ko na rin ang kalbo dito sa amin. Hiwalay na ako noon sa asawa ko at nasa poder ko naman ang 2 kong anak na babae. Bukod sa pwesto ko sa palengke, meron akong lupa na ginawa kong sariling sagingan. Doon ako kumukuha ng supply ng mga saging na binibenta ko sa pwesto. Nagbabagsak din ako sa ibang mga palengke. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, ay ginamit ko naman ng diskarte ko para magkaroon ng sariling kabuhayan. Pinag-iipunan ko na rin ang pagbili ng bagong sasakyan. Pero dahil maganda pa ang takbo ng lumang owner type jeep ko, ay hindi ako nagmamadali na kumuha ng bago. Katuwang ko sa negosyo ang panganay kong anak na si Etela. 35 years old pa lamang siya ng panahon na yon. Masipag siya at masunurin pero lagi namang nasasangkot sa mga away kapitbahay dahil sa pagiging tsismosa niya. Lagi pang sawi sa pag-ibig kaya may mga pagkakataong hindi ko alam kung paano pagagaanin ang loob niya. Yung bunso ko namang si Lori, 30 years old na noon pero spoiled pa rin at mama's girl. Malayo ang loob sa akin ng isang yon kahit binigay ko na ang lahat ng gusto. Hindi rin naman ako nagkulang sa pagbibigay ng atensyon sa kanya. Sadyang mas malapit lamang ito sa kanyang ina at tanggap ko naman yon. Bukod sa ilang problema sa mga anak ko ay isa pa sa mga nagpapasakit ng ulo ko ang bungangera naming kapitbahay na si Crisanta. Hindi ko lang kasi siya basta kapitbahay kundi kakompetensya rin sa pwesto sa palengke. Maladina Bonavi bilang Giselle sa abot kamay na pangarap ang datingan niya. Bagamat naiinis ako sa kanya ay hindi naman may tatangging kahit may edad na. Maganda pa rin siya at di mahirap magustuhan kung medyo bumait lang sana. Papsi, tingnan nyo oh. Ang aga naman ng kalaban natin. Sino? Si Crisanta? Sus, lagi namang maagang isang yan.
Pero una tayo nakakabenta. Tama ka, Papsi. Tingnan mo naman, yung mukha parang isang buwan nang nalugi. Hayaan mo na lang, Nak. Magtinda na lang tayo. O mga suki, bili na kayo. Saging! Saging kayo dyan! Ate, kuya, saging! Sariwang-sariwa pang saging ng tatay ko. Malaki at mataba pa. Ikaw talaga. Baka mamaya kung ano pa maisip ng ibang makakarinig sa'yo. Ay teka, ikaw na muna magtawag ng customer, Tela. Ayusin ko lang itong listahan ng mga pautang natin. No problem, Papsi. Bili na kayo ng saging. Dito na kayo sa amin, oh. Fresh na fresh. Hello mga suke! Dito kayo bumili sa akin. Sariwang-sariwa mga saging ni Santa! Di tulad ng sa iba dyan. Naturukan kaya mukhang malaki. Huwag kayong maniniwala sa sabi-sabi ng kung sino lang, mga suki. Itong saging ng Papsi ko, legit na fresh. Kaangkat lang kahapon. Tingnan nyo, oh. May dagta pa. Di gaya ng sa iba dyan, tuyot. Parang yung nagtitinda. Hoy, Tela! Ako ba pinariringgan mo? Ay, may tumahol. Aso yarn? Huwag mo akong simula ng aga-aga, ha? Mga suke! Dito na kayo sa tunay na fresh sa mga saging! Di gaya sa iba dyan, kalbo na nga, singpangit pa ang mga paninda! Bigla akong inubo ah. Bakit nadamay ako? Naglilista lang ako rito. Papsi, huwag kang magpanggap dyan. Wala kang ubo. Kunwari na lang wala ka narinig. Kayo talaga. Kapag agawan ng customer, agawan lang ha. Huwag nang idadamay tong ulo ko. Ang cute kaya ng kalbo, parang baby. Hay, yan naman kasing si Crisanta. Lagi na lang na-high blood sa atin. Katas yata ng ampalaya inalmusal kaya ganyan. Naku nak, hayaan mo na. Basta galingan mo na lang sa pagtatawag ng customer para makarami ka kagad ng benta. Mamaya paalis na rin ako para maningil. Di ka ba muna babawi ng tulog, Papsi? Madaling araw pa lang nagde-deliver ka na ng saging ah. Baka naman magkasakit ka na niyan. Sus, wag mo na akong alalahanin. Malakas pa ako sa 10 kalabaw. Kayang-kaya kong sarili ko. Malakas pa sa kalabaw? Baka mukhang kalabaw! Tingnan mo tong marites na to. Oy, wag kang ang nakikisapat sa usapan namin. Palibasa wala kang anak kaya wala kang kabanding. Che? Nak, tama na. Sobra naman yata yung sinabi mo. Nakakapiko na po kasi, Papsi. Ayos-ayos ng usap natin dito tapos bigla siyang sasabat. Di naman kinakausap. O siya, tama na yan. Masyado na rin mainit ang ulo mo. Nga pala, kailan na nga yung bayaran ng tuition fee ni Lori sa review center? Ipaalala mo sa akin, baka makakalimutan ko. Hindi pa naman nagsasabi yung kapatid mong yun pagdating sa mga bayarin. Sus, installment naman yun, Papsi. Saka wag nyo na nga masyadong inaalala yun. Palagi namang wala si Lori. Sarap buhay, pa-chill-chill lang. Lumilitaw lang kapag mahihingin sa inyo. Nako, hayaan mo na anak. Mas mahirap kung pipilitin niyang tumira doon sa poder ng nanay niya. Hindi siya mapapabuti roon. Pero Papsi, hindi naman ibig sabihin na ibibigay nyo na lahat ng gusto ni Lori. Masyado nang spoiled yun. Paranas nyo kaya sa kanyang magtinda rito para makita niya kung gaano kahirap kumita ng pera. Hayaan mo na't darating din naman ang araw na kusa niya marirealize kung gaano kahirap ang buhay kapag walang inaasahan. Pero sa ngayon, pagbibigyan ko muna siya habang hindi pa nagkakatrabaho. Daya naman, Papsi. Samantalang ako, mabubulok na lang dito sa palengke. Araw-araw saging na lang lagi itong kaharap ko. Pwede bang ibang saging naman? Nako, ikaw talaga. Napaka-berde niyang utak mo. Wala na ba talaga nagkakagusto sa'yo kaya nagkakaganyan ka? Meron naman daw. Sabi ng albularyo. Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay naging mahirap talaga para sa akin na makasundo ang kapitbahay naming si Crisanta. Kayang-kaya ko namang magpasensya minsan pero hindi ang anak kong si Etela. Tuwing nagpapang-abot sila ay halos magsabong na silang dalawa. Tuwing sila naman ang anak ko ang nagkakaharap, para silang mga aso't pusa. Walang nagpapatalo. Walang nagpapasensya. Bukod kasi sa kompetensya sa pwesto sa palengke, kapitbahay din namin si Crisanta. Pakiwari ko para mabwisit kami ng husto
Sinasadya ni Crisanta ang pagvivideoke na inaabot ng hating gabi. Minsan ko na siyang nireklamo dahil nakakabulahaw ng lakas ng tugtog niya tapos ay sasabayan pa ng sintonado niyang boses. Ang katwiran naman ni Crisanta, nagkakasiyahan lang sila ng mga kaibigan niyang inimbitahan sa bahay niya. Bukod sa problema namin sa ingay at bunganga ng aming kapitbahay, unti-unti na rin akong nagkakaproblema sa bunso kong anak na si Lori. Napapadalas na kasi ang pag-uwi niya ng madaling araw. Tuwing tinatanong ko siya ay sinasagot lamang ako ng pabalang. Bagay na hindi ko na nagugustuhan, kaya madalas ko na rin siyang napagsasabihan noon. May mga pagkakataon din na naaabutan ko sila ni Itela na nag-aaway at halos magkasakitan na rin ng dahil lang sa mga simpleng bagay. Alam ko namang normal lamang yon sa magkapatid pero malaking sampal sa akin kapag sa harap ko sila mismo nag-aaway. Pakiramdam ko ay nagkulang ako sa parte ng pagdidisiplina ko sa kanila bilang isang ama. Ginawa ko naman ang lahat para disiplinahin silang magkakapatid. Pero hindi na yon ganong kadali lalo na't pareho na silang matanda. Yung mga ganong edad kasi, aminin man natin o hindi ay mahirap na talagang kontrolin dahil may sarili na silang desisyon. Hinahayaan ko naman silang mag-decide para sa sarili nila pero gusto ko ring makasigurado na naroon ako sa tabi nila para gabayan sila, Papa Dudut. Ay, sarap matulog. Lalo na pag walang sintonadong naririnig sa paligid. Ako na naman mag-isa dito sa bahay. Aga namang umalis ni na… Ate! Nakakagulat ka! Akala ko pa naman nakalis na kayo ni tatay. Oh, bakit parang dismayado ka? Hoy, kanina pa ako rito sa sofa. Lutang ka na naman kasi kaya di mo ako agad napansin. Hati naman eh. Aga-aga nagrarap ka na naman dyan. Paano hindi? Madaling araw ka na namang umuwi. Umamin ka nga, Lori. May kinikita ka na bang boyfriend? Makatanong ka naman, te. Di na ako teenager, no? 30 na ako. Pwede na nga akong mag-asawa kung gugustuhin ko. Umuwi lang na madaling araw, ganyan na agad ang tanong mo. Yun na nga. 30 ka na pero wala ka pa ring trabaho. Ilang buwan na lang licensure exam mo na pero ni minsan, di man lang kita nakitang humawak ng libro. So kailangan ko palang ipakita lahat sa inyo. Sige, magre-review na ako. I-video ko lahat tapos gagawan ko ng documentary para sa inyo ni Popsy. Kada page ng libro ipapakita ko. Di mo kailangan maging sarcastic, Lori. Sinabi ko lang kung anong napansin ko. Pinapaalalahanan lang kita. Ayusin mo yung pagre-review mo nang makapasa ka at magkatrabaho ka na. Alam mo ate, pangit mong kabanding. Masyado kang mang-pressure. Si Popsy nga hinahayaan lang akong gawin ang gusto ko eh. Pero di mo dapat inaabuso si Popsy. Sobrang swerte mo nga kasi nagagawa mo pang mag-chill. Samantalang ako. Sino naman yun? Kung makakatuka, alam mo nasusunugan ah. Ay, ako nang magbubukas. Commercial muna sa drama mo ha. Oh, Ninong Osme. Oh, nandito pala ang magandang inaanak ko ha? Ang Popsy mo. Ay, maaga pong umalis nung. Dito kayo pala. Tuloy po kayo. Salamat. Kala ko naman kung sino, yung GGSS ko lang palang Ninong. May sinasabi ka, Naksi? Sabihin mo lang kay Ninong ha? Alam mo naman, walang di kinakaya ang angking kong kagwapuhan. Isang ngiti ko lang, gagaan na ang lahat. GGSS ko po talaga nung. GGSS? Ano yun? Gwapong-gwapo po sa sarili. Ganun ka po, di ba? Grabe kahit pinlastic mo na lang sana ako. Medyo pasmado yung bibig mo Tsaka tito, huwag kang didikit sa may bintana ah. Baka kasi mapagkamalang ang kurtina. Oo nga no. Yan po pala yung bagong fashion style mo nung. Terno sa kurtina namin yung polo mo. Alam nyo, manang-mana talaga kayo sa tatay nyo. Ay, makauwi na nga lang. Diyan na kayo. Wala man lang kayong suporta. Oh, pare, anong ginagawa mo rito? Pambihira naman, Ernesto. Nakakagulat yung ulo mo. Magkakasakit ako niyan sa puso Ay, kung magkakasakit ka man sa puso, hindi ko nakasalanan. Ingat ka na lang kasi dyan sa baba mo, malapit sa dibdib. Kaya huwag ka masyado nagtututungo. Ay, nako.
Wala talaga akong mapapala rito. Mag-aama nga kayo. Uuwi na ako. Oh, huwag ka nang magsalita pare. Kahit sa ngalan na lang ng pagkakaibigan natin. Kota na kayo eh. Ha? Papa Dudut, sanay na ako sa ganong ugali ni Osme. Medyo may pagkapikunin lang ang isang yon, pero mabilis ding makamove on. Pusong mamon din siya lalo na pagdating sa mga anak ko. Tulad ko ay 56 years old na rin si paring Osme. May-ari naman siya ng isang maliit na barbershop sa amin. Mapagbiro siya at galanting ninong pa. Kahit walang okasyon ay nagreregalo siya sa mga anak ko na wala namang ibang ginawa kundi ang tuksuhin siya. Wala pa rin kasing sariling pamilya si Osme. Marami na siyang niligawan pero lagi namang busted. At yung baduy niyang pormahan ng kadahilanan. Yung tipong naka-checkered na polo tapos teternuhan ng jersey shorts at magsusuot pa ng mahabang medyas. Dagdag pa na medyo naging tampulan ng tukso ang may katulisan niyang baba. May kapayatan din kasi si Osme. Kaya naman hinayaan ko na lang siya na maging malapit sa mga anak ko dahil halos anak na rin ang turing niya sa mga ito. Sa ganong paraan din ay hindi magiging malungkot ang buhay niya at hindi niya mararamdamang nag-iisa siya sa buhay. Tungkol naman kay Crisanta, Papa Dudut, mas lalo pang lumala ang inis niya sa akin. May mga pagkakataon pa na sinasabotahin na niya ang mga paninda kong saging. Napag-alaman namin na naglalagay siya ng maliit na daga sa pwesto ko. Kaya may panahon na halos lahat ng paninda ko ay na-reject. Hindi naman nagpatalo ang anak kong si Itela. Kung ano ang ginawa ni Crisanta ay siya ring ginawa niya rito. At dahil nga sa gantihang yon ay mas lumabo pa sa sabaw ng sinaing ang pag-asang magkakasundo pa kami ni Crisanta. Papa Dudut, nung una ay nakikita ko lang si Crisanta bilang isang nakakainis na kapitbahay at kakompetensya sa palengke dahil yon sa pagiging bongangera at inggitera niya. Pero kalaunan ay unti-unti ko ring na-appreciate ang kagandahang meron siya. Ganon din ang pagkakaroon niya ng malambot na puso niya pagdating sa mga nangangailangan. Kahit na hindi pa niya kilala ang mga ito ng husto. Ilan na kasi ang nakita kong lumapit sa kanya para sa tulong pinansyal at hindi naman siya nagdalawang isip na magbigay. Kaya naman kahit may mga araw pa rin noon na nagsusungit siya, hindi ko na lamang pinatulan at nagpasensya na lamang ako para hindi na humaba. Nagtaka naman ang anak kong si Itela sa napansin niyang pagbabago sa pakikitungo ko kay Crisanta. Nagtanong pa nga siya kung ano raw ang meron sa akin at hindi ko na pinatulan ang mga pasaring nito. Pero sinarili ko na lamang ang tunay na dahilan. Alam ko kasi, Papa Dudut, na kapag sinabi ko na unti-unti ko nang hinahangaan si Crisanta ay hindi yon magugustuhan ng anak ko. Sinubukan ko rin noon na magkaayos silang dalawa pero hindi rin umubra. Hindi naman nagtagal, Papa Dudut, ay nalaman kong natitipuhan na rin ni Osme si Crisanta. Nagpatulong pa siya noon sa akin kung paano aakyat ng ligaw. Bagay na hindi naging madali para sa akin dahil pareho kami ng babaeng napupusuan. Pare, happy birthday! Shot pa tayo! Salamat pare. Baka nagugutom ka pa ha? Kain ka lang. Sa dami ng nakain ko, pare. Handa na ako magpakawala ng tear gas mamaya eh. Nako, pasa ko sa tear gas mo na yan. Dala na ako dyan eh. Yung huling beses na nautot ka pare, nag-uwi lahat ng mga bisita ko. Grabe yung pinakawala mo nun. Gumuguhit sa ilong. Maraming migraine dahil sa'yo. Pinilit mo kasi kung kumain ng marami. Sus, kunwari ka pa nagpapilit ka naman. Dinamo lang sa pakurot-kurot sa fried chicken, pero halos maubos mo na lahat. Alam mo, minsan hindi na talaga nakakatuwa yung talas ng memorya mo. Pag-asawa ka na nga lang ulit pare para hindi ako yung laging nakikita mo. Paano may nakauna na sa nagugustuhan ko? Sus, may nakauna lang pala eh. Bakit? Sila na ba? Kung hindi pa, huwag kang papatalo hanggat hindi ka pa naman binabasted. Ha? Wow! May pinaguhugutan kaya yata pare. Meron nga. Si Crisanta. Ang ganda-ganda niya pare pero mapanakit eh. Mapanakit? Paano mo naman nasabi?
Pare naman, gusto mo pa talagang sabihin ko. Pero sige, kung diyan ka masaya. Binasted ako ni Crisanta. Anak ng tokwa, itinuloy mo talaga yung panliligaw sa kanya. Hindi na ako magugulat kung babaste din ka nun. Isipin mo na lang ha, mangga at saging. Hindi talaga terno eh. Hayop din yung mga biro mo no? Parang totoo na. Ha? Sino ba may sabi nagbibiro ako? Mamaya mo na ako gisahin. Itutuloy ko muna yung kwento. Ang sabi niya nung binasted niya ako, ayaw niya raw sa buto-buto. Baka raw matinik siya kapag naging kami. Hindi na nga ako pinalapit Matulog ka rin kasi ng maayos at kumain ng marami para magkalaman ka. Tingnan mo nga mukha kang puyat na paniki. Sa unang tingin talaga, mapagkakamalan kang walis tingting Isa ka pa Nakakalata na ako sa iyo Kaibigan ba talaga kita? Biro lang. Marami pa namang ibang babae dyan. Hindi lang si Crisanta. Alam ko rin naman yun pare. Pero iba talaga kasi ang tama ako kay Crisanta Dito, diretso sa puso. Ang sakit-sakit pare. Alam mo yun, papanain na rin sana siya ni Cupido Kaso, puyat din yata yung loko. Nagmintis. Kung tinamaan sana si Crisanta, imbitado ka kagad sa kasal namin. Wala naman tayong magagawa kung hindi tayo magustuhan ng mga nililigawan natin. Ang mahalaga na lang dun ginawa natin lahat ng makakaya natin para respetuhin pa rin sila at ang desisyon nila sa kabila ng lahat. Hindi naman porket gusto natin gusto na rin tayo. Drama mo rin ikaw ba? Di ka man lang ba tinamaan kay Crisanta? Araw-araw kayo nagkikita sa palengke. Ay, sadali nga. Ihiga ko nga muna to. Pahinga lang ako sandali dito sa sopa nyo Medyo biglang umikot yung mundo ko Hindi naman ako manhid para hindi siya magustuhan. Maganda siya at may tinatago rin palang kabutihan sa puso. Medyo bungangera nga lang pero pwede na. At saka, matapos maglabas ng sama ng loob sa akin bigla akong tinulugan ng loko. Ayos din tong si Osme Hoy! Hoy, gising! Ang bihira. Nakatulog na nga ng diretso. Hindi man lang ako pinakinggan sa pag-aming ko. Batid ko na maraming maapektuhan kapag sinabi ko noon ng tunay na damdamin ko para kay Crisanta. Hindi lang ang mga anak ko kundi pati na rin ang kaibigan kong si Osme na patay sa babaeng gusto ko. Isa pa ay subukan ko mang bawasan ang tensyon sa pagitan ni Etela at Crisanta ay hindi ko magawa dahil sa araw-araw na nagkikita sila sa palengke ay kinakasira ng araw nila ang presensya ng isa't isa. May araw pa na naabutan ko silang dalawa na nagsasabunutan sa harap ng bahay. Galit na galit si Crisanta dahil sa chismis na ipinagkalat ng anak ko na iba't ibang lalaki ang pinapatuloy nito sa bahay tuwing gabi. Umamin naman si Etela sa ginawa niya kaya ganoon na lamang ang hiyang naramdaman ko kay Crisanta. Hindi lang dahil gusto ko siya kundi dahil malaki ang epekto ng ginawa ni Etela kay Crisanta na wala namang nobyo noong panahong yon dahil sa pagiging pihikan niya sa lalaki. Sa galit ko noon ay pinagbawalan ko na si Etela na makipag-usap kay Crisanta. Ilang araw ko rin siyang hindi pinalabas ng bahay para maiwasan ang pakikipag-usap niya sa mga kapitbahay naming tsismosa. Alam ko rin kasi na sila ang nagtutula kay Etela na magpakalat ng kung ano-anong chismis, palibhas ay mga galit din kay Crisanta. Sinolo ko muna ang lahat ng trabaho. Mula sa pagdi-deliver ng mga saging tuwing madaling araw hanggang sa pagbabantay ng pwesto sa palengke hanggang hapon. Mabuti na lang at kusa nang humingi ng pasensya sa akin si Etela. Naawa na raw kasi siya sa akin dahil mag-isa na lamang ako noon na gumagawa ng lahat. At naging ganon ang sitwasyon ng dahil sa kalokohang ginawa niya. Pinayagan ko naman siyang tumulong ulit sa akin pero umiling ako sa kanya ng ceasefire sa pagitan nila Crisanta. Noong una ay parang nanibago si Etela sa tigil bangayan pero kalaunan natuwa naman ako, Papa Dudut, dahil sinunod din niya yung kahilingan ko. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Pinahirapan pa ako maningil ng mga nangutang na yun. Naku,
pasado alas 7 na pala. Mukhang mauubusan na naman ako ng ulam. Teka, parang pamilyar yung naglalakad na yun ah. Si Crisanta ba yun? Crisanta! Uy, ba't ka naglalakad? Umiiyak ka ba? Mukha ba akong tumatawa ha? Nakikita mo namang may luha, magtatanong ka pa. Teka sandali. Huwag ka naman kagad magalit. Pero bakit nga? Ano ba nangyari? Na-hold up kasi ako. Dun sa may iskinitang dinaanan ko. Ano? Teka sandali. Na-report mo na ba yan? Oo, pero wala eh. Walang CCTV dun sa iskinitang yun. Hindi ko rin nakita yung mukha nung lalaki ng hold up sa akin kaya malabo nang may balik yung pera ko. Saan ka pupunta? Pauwi ka na ba? Sumabay ka na sa akin. Baka kung maparo ka pa niya sa daan. Ha? Naku, hindi na. Nakakaya naman tsaka baka makita pa ako ng anak mo. Sugurin pa ako nun. Ay sus, yung pa talaga iniisip mo. Paano kung may mangyari pa sa'yo habang naglalakad ka pa uwi sa inyo? Sa layo pa ng lalakarin mo, ano oras ka pa niyan makakarating sa bahay mo? Kaya sige na, sakay na. Pero Wala nang pero-pero. Halika na, isasabay na kita. Huwag mo nang alalahanin ng anak ko. Hindi ka makikita noon. sige, pero basta utang to ha. Magbabayad ako. Anong bahid-bahid ang sinasabi mo? Hindi lahat ng tulong kailangan may kapalit. Pero hindi naman tayo magkaibigan. Hindi rin tayo... Hindi pa. Pero pwede naman nating totohanin yun, di ba? Sigurado ka ba dyan? Bakit naman hindi? Nagawa nyo nga mag-ceasefire ni Itela eh. Hindi rin naman siguro imposible magkasundo naman tayo. Yung hindi na natin kailangan mag-away o maggagawa ng customer sa palengke. Kahit naman hindi natin gawin yun eh, makakabenta pa rin naman tayo pareho. Sa bagay. Pero hindi naman talaga yun yung inaalala ko. Kung ikaw gusto mo makipagkaibigan sa akin, yung mga anak mo, imposible. Walang imposible hanggat hindi pa nasusubukan. Nga pala, malaki ba yung natangay nung hold-upper sa'yo? Malaki-laki rin eh. Yung buong kita ko sa maghapon tsaka yung mga bayad sa pautang ko. Ay, ang laking lugi. Pero di bale, mababawi pa naman yun. Kesa naman magripuhan ako sa tagiliran. Nako, hindi ko ma-imagine na magkakapeklat ako ng ganun. Peklat pa talaga inalala mo ha? Siyempre, kahit naman pagtitinda ang trabaho ko, dapat makinis pa rin ang kutis para, alam mo na, di gaanong halata ang edad. Grabe no? Halos hindi ko na maisip kung paano nagsimula yung hindi natin pagkakasundo. Pero mas malala talaga sa panganay mo. Masyadong mainit ang dugo nun sa akin eh. Hayaan mo, darating din yung araw na magkakasundo rin kayong dalawa. Total, marami naman kayong pagkakapareho. Ernesto, salamat nga pala ha. Tsaka pasensya na rin sa mga nagawa ko noon. Sa panlalait ko sa'yo at sa mga paninda mo. Alam mo namang hindi totoo yun eh. Pagganti lang. Napilitan na lang din ako. Sus, pass is pass. Hayaan mo na yun. Ang mahalaga, yung ngayon at yung magiging future natin. May sinasabi ka? Wala. Naku, malapit na pala tayo. Saan ba kita ibababa? Doon na lang sa may kanto para hindi makita ng mga anak mo. Salamat uli ha. Hayaan mo, babawi ako. Wala yun. Hindi mo kailangan bumawi. Basta kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Dahil sa pagtulong na ginawa ko kay Crisanta, nang gabing yon ay yun na rin ang naging tulay para unti-unting magbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi pa rin nahanap ang hold-upper na biktima sa kanya at malabo na rin na mabawi pang nakuhang pera kaya tinanggap na lamang ni Crisanta ang malaking pagkaluging yon. Ang dating agawan namin ng customer sa palengke ay nauwi sa bigayan. Sa ganong paraan ay pareho kaming kumikita at natuwa na rin ang may-ari ng mga kalapit naming pwesto dahil wala na raw silang naririnig pang bangayan noon. At tuwing nagkakatinginan kami ni Crisanta, hindi namin maiwasang mapangiti sa isa't isa. Ganon pala ang pakiramdam kapag yung dati mong kaaway at kinakainisan ay napalapit na rin sa'yo. Ewan ko ba pero hindi ko maiwasan noon ang kiligin tuwing gumaganti ng ngiti si Crisanta para tuloy
Kinikiliti ang puso ko tuwing nahuhuli ko siyang panakanakang sumusulyap sa akin. Pakiramdam ko noon ay para kaming bumalik sa pagiging teenager dahil sa nararamdaman namin para sa isa't isa. Hanggang sa umabot na nga kami sa puntong palihim na kaming nagkikita ni Crisanta, Papa Dudut. Kumakain na kami sa labas ng kaming dalawa lang. Doon ko ipinakita sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Sa tinagal-tagal na kasi ay noon lamang ako tinamaan ng ganoon sa isang babae. Dahil doon ay naglakas loob na rin akong aminin sa kanya na gusto ko siya at bala ko ng manligaw, Papa Dudut. Papa Dudut, wala naman sana akong balak na ilihim sa mga anak ko ang tungkol sa panliligaw ko kay Crisanta. Pero nang magkaroon kami ng pagkakataong sabay-sabay na maghapunan, nabuksan ang usapan tungkol sa muli kong pag-aasawa. Tinutukso pa nga ako ng mga anak ko noon dahil hindi raw nila lubos maisip kung paano ko nakatitiis na walang babae sa buhay ko. Matapos ang hiwalayan namin ng kanilang ina. Payag naman daw sina Idela at Lori na magkaroon ako ng bagong kinakasama basta mabait, maalaga at tanggap silang magkapatid. Ang kaso, Papa Dudut, piliin ko na lang daw ang kahit sinong babae sa mundo. Wag lang ang babaeng kinakainisan nila. At alam ko rin naman noon na si Crisanta ang tinutukoy nila. Sa unang pagkakataon ay pinanghinaan ako ng loob. Nagdalawang isip ako na sabihin sa kanila na si Crisanta nga ang babaeng napupusuan ko. Mas matimbang kasi sa akin ang mga anak ko. Kaya kong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa kanilang dalawa. Tutal, sa loob naman ng maraming taon ay nakaya kong mag-isa. Pero hindi ko rin naman may tatangging hindi ko na lang basta gusto si Crisanta ng mga panahon na yon. Dahil mas lumalim pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahal, kain ka pa. Eto, tikman mo tong niluto kong kare-kare. Masarap to. Lalagyan kita sa plato mo. Naku, nakakahiya naman. Ako na lang. Hayaan mo kung pagsilbihan ka. Simpleng bagay lang naman ito. Tsaka, kaya nga kita inimbitahan dito para magawa ko to eh. Ang sweet mo naman. Lakas maka-teenager ah. Ganyan ka rin ba sa asawa mo dati? Medyo. Pero ayaw kasi nun ng nilalambing. Naku, wag na natin siya pag-usapan. Pasis-pas nga, di ba? Sige na nga. Teka, nasa na nga pala mga anak mo? Linggo ngayon ah. Di ba dapat family day nyo? Family day natin. Ayaw mo? Pwede naman tayong bumuo. Kahit ngayon na. Ernesto? Ano ka ba? Mamaya may makarinig sa'yo eh. Wala namang ibang tao rito. Tayo lang. Alam mo, nakakainis ka. Siyempre yung mga kapitbahay natin. Nakita pa naman nila akong pumasok dito kanina. OA mo naman. Hindi naman magkakadikit mga bahay dito sa atin. Hindi tayo maririnig kung hindi tayo sisigaw. Maliban na lang kung may saaswang yung mga yun. Ikaw talaga? Nananakot ka pa. Mamaya magkatotoo pa yung sinasabi mo eh. Nako, wag mong sabing naniniwala ka pa sa mga aswang-aswang na yan. Siyempre naman no. Dami kaya niyan sa probinsya namin. Alin? Yung mga ngatok sa gabi tapos manghihingi ng ulam? Hindi, ano ka ba? Puro ka talaga kalokohan. Kung di ka naniniwala, dadalawin kita mamayang gabi at papatunayan ko sa'yo. Mas bagay kung akong aaswang sa'yo. Uy, Ernesto! Ay, siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Osmin nung nagkainuman kami rito. Umakit pala ng ligaw yun sa'yo? Ah, oo. Pero diniretso ko naman agad siya na hindi ko siya gusto. Kesa naman umasa pa, no? Di ko nga alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para manligaw eh. Nako! Siko pa lang ang talas na baka masugatan ako. Yan din palagi namin tukso sa kanya. Buti na nga lang hindi napipikon. Pero minsan, nagdadrama rin yung isang yun. Yun nga. Medyo nakonsensya rin naman ako sa ginawa kong pambabasted sa kanya. Pero mas mabuti na rin naman yun kaysa umasa pa siya sa wala. Papsi, I'm back! Aba, may bisita pala tayo. Anak, inimbita ko nga pala si Crisanta para mananghalian dito. Nagluto kasi ako eh. Nagluto o ipinagluto nyo? Di naman ako nasabihan na may special guest pala tayo. Nakapaghandaman lang sana ako ng pa-welcome.
Ernesto, uuwi na lang siguro ako. Naku, hindi. Hindi ka pa tapos kumain. Nak, pakiusap naman. Bakit ka ba kasi aalis? Di naman kita pinapaalis. Di ko naman kasalanan na sobrang init ko kaya napapaso ka sa presensya ko. Nak, kumain ka na lang. Sige na. Hayaan mo na Ernesto. Pauwi na rin naman ako pero pwede bang mag-uwi nitong kare-karet lumpia mo? Ang sarap kasi. Ayun, kunwari pang nahihiya. Magbabalot din naman pala. At may baon pang plastic. Uy, Tela, ano ba? Okay na pala ako, Itela. Hindi na ako magbabalot. Pasensya na talaga. Ernesto, uwi na ako. Salamat sa pag-imbita tsaka dito sa masarap mong kare-kare. First time ko makatikim ng ganito kasarap na luto. Bye, Crisanta. See you never. Ay, ihatid na kita sa labas, Crisanta. Di mo na sana ako hinatid pa dito sa pinto. Tumayo ka pa tuloy. Nakaabala pa ako sa'yo. Ano ka ba? Ako nga ang dapat na mahiya sa inasal ng anak ko. Kaya pasensya ka na talaga, ha? Papadudot ng panahong yon ay ayos na kay Crisanta ang lahat. Mas naging malawak na ang pangunawa niya pagdating sa mga anak ko. Nagpasya rin siya na huwag na lamang patulan si Tela tuwing nauna itong magparinig sa palengke man o sa tapat ng bahay. Pero sadyang matigas ang panganay ko at ayaw makipag-ayos kahit na ilang beses pang gumawa ng paraan si Crisanta para magkasundo sila. Hindi ko alam kung ano nga ba ang pwede kong gawin. Pero dahil nadadala na rin ako noon sa nararamdaman ko para kay Crisanta ay nagkikita na lamang kami ng patago. Para nga akong teenager sa paraang kong yon. Yung bang tipong istrikto ang magulang kaya hindi nagpapaalam pag nakikipagkita sa kasintahan. Wala rin kaalam-alam ang mga anak ko na sinagot na ako ni Crisanta matapos ang ilang buwang ligawan. Hati ang emosyon ko noon. Masaya ako pero naroon pa rin ang takot sa magiging reaksyon nila, Papa Dudut. Mahirap para sa akin ang itago ang relasyon namin ng nobya ko. Lalo na at araw-araw naming nakikita ang isa't isa. Hindi may kakaila sa mga simpleng tinginan at senyasan na meron na ngang namamagitan sa amin ni Crisanta. Alam ko rin noon na nakikiramdam lang ang anak kong si Itela. Ernesto? Ernesto, nandiyan ka ba? Nakabukas ang pinto, papasok na ako ha? Hoy! Itela, nandiyan ka pala. Ernesto, nandiyan ka ba? Wala si Papsi dito. Pasensya ka na talaga, hindi ko naman alam na nandito ka. Bahay namin to, malamang nandito ako. Mas nakakapagtaka kung ikaw ang maabutan ko dito. Teka nga, bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito ha? At home ah. Pasensya ka na, akala ko kasi. Akala mo si Papsi yung nandito no? Pwes, maumay ka sa mukha ko kasi ako ang nandito sa bahay. Nasan ba siya? Bakit mo ba inaalam? Makatanong parang kayo na. Hindi kami. May itatanong lang kasi ako sana sa kanya. Hoy Crisanta, wag ako ha. Di ako tanga at mas lalong hindi ako manhid para di makahalata sa inyong dalawa. Ano, naliligaw na ba sa'yo si Papsi? Kaya siguro bigla kang bumait. Nakakabigla eh. Kala ko nga nausog yung sungay mo kaya biglang nagtago. Mas mabuti siguro kung siya na lang ang tanungin mo. Teka, mangga ba yung kinakain mo? Ha? Bakit tinakpang mo yung pagkain mo? Hindi naman ako manghihingi. Aba malay ko ba? Baka mamaya may baon ka na namang plastic dyan. For your information, hindi na nagluluto ng kare-kare si Papsi. Nasusuka ako sa amoy ng tuwalya pag pinapakuluan. Amoy bagang. Grabe ka naman. Hindi naman amoy bagang yung kare-kare ng Papsi mo. Ba't kasi di ka pa umaalis? Wala nga rito si Papsi. Ang init naman agad ng ulo mo. Teka, bakit sinawsaw mo sa ice cream yung mangga? Baka sumakit siyan mo niyan. Paki mo, di gayahin mo kung gusto mo. Pero wag kang hihingi sa akin ha. Akin lang to. Oo na, di nga ako hihingi, di ba? Pero pansin ko rin, medyo nagkakalamang ka na. Bakit ba dami mong napapansin? Umuwi ka na nga. Buntis ka ba?
Ano? Hindi no? Issue ka masyado. Sinong buntis? Papsi, kanina ka pa dyan? Kadarating ko lang. Ba't parang gulat na gulat ka naman, Nak? Crisanta, nandito ka pala. Oo! Mga ilang minuto pa lang naman ako nandito. Wala pa nga atang 10 minutes. Medyo nagkakwentuhan lang kasi kami nitong si Itela. Ganun ba? Ayos siya na. Pero teka, sino nga yung buntis? Wala yun, Papsi. Nakikisagap lang ng chismis yung si Crisanta. Ha? Oo! Yun nga. Nakikisagap lang ako ng chismis. Yung kapitbahay kasi natin dyan sa tapat, parang buntis. Ang marites ka masyado, no? Pero mas malala tong anak mo. Kaya nga sa kanya ako nagtatanong eh. Aba, himala. Hindi kayo nag-aaway ngayon. Sigurado bang wala kayong sakit? O baka naingkanto kayo? Ikaw talaga? O siya, pauwi na rin naman ako. Babalik na lang ako mamaya. Magdadala ako ng lutong ulam. Labas na ako. Di na kita ihahatid sa labas ha. Nag-aalburuto kasi tong tiyan ko eh. Nga pala, sarapan mo yung lulutuin mo ha. Para naman matikman ko na rin ang putahe mo. Oo naman. Sisiguraduhin kong mapapapikit ka sa sarap ng putahing ihahanda ko para sa'yo. O siya, sige na. Tumakbo ka na sa banyo at baka magkalat ka pa dyan. Ito na nga, pasensya na ha. Nak, takpan mo muna ilong mo. Magpapasabog si Papsi mo. Papadudot, masaya na sana ako sa nakita kong pagbabago sa pakikitungo ni Crisanta at Itela sa isa't isa. Pero nalaman ko rin kalaunan na hindi pa rin pala talaga sila magkasundo. At dahil nagduda na rin si Itela sa totoong namamagitan sa amin ni Crisanta, ay napilitan na akong sabihin ang totoo. Gaya ng inaasahan ko ay hindi yun nagustuhan ng anak ko. Hindi raw niya noon matatanggap si Crisanta bilang pangalawang nanay nila ni Lori. Hiniling ko naman na sana'y mabigyan niya kahit na isang pagkakataon lang ang relasyon namin ni Crisanta. Pero mas ginusto pa rin niya ang umalis sa poder ko at lumayo sa akin hanggat hindi nagbabago ang desisyon ko. Malinaw naman sa akin ang gusto ni Itela at yun ay ang itigil ko na ang pakikipagrelasyon kay Crisanta. Ang tanging naiwan na lang sa akin ng panahon na yon ay ang bunso kong anak na si Lori. Hindi pa kasi nito alam ang tungkol sa relasyon namin ni Crisanta dahil madalas itong wala sa bahay. Uuwi ng madaling araw at aalis din ng maaga. Pero hindi ko rin naman yun pwedeng itago pa sa bunso ko lalo na't alam yon ng panganay ko. Doon ko na rin sinabi na balak na naming magsama ni Crisanta. Papadudot, umaasa pa rin ako na matatanggap niya ang babaeng pumuno ng puwang sa puso ko. Pero tila suntok sa buwan ang hinihiling kong yon sa mga anak ko. Tulad ni Itela ay hindi rin yon nagustuhan ni Lori. Umaasa pa rin kasi ito na magkakabalikan pa rin kami ng nanay nila. Papadudot ng mga oras na yon, kung kailan naman sumapit na ang Disyembre, saka pa ako naiwan ng mga anak ko na mag-isa sa bahay. Hindi yun naging madali sa akin dahil nasanay ako na tuwing umuuwi sa bahay ay naroon ang mga anak ko. Kaya naman nanibago ako sa matinding katahimikang sumasalubong sa akin. Halos hindi ko na rin magawang magluto ng sarili kong pagkain dahil nalulungkot lamang ako kapag nakikita ko ang mga bakanting upuan sa hapagkainan kung saan kami madalas na nagbabanding ng mag-aama. Yun ang unang beses na naranasan kong mag-isa ng matagal sa bahay ko. Pero dahil sa pagmamahal ko sa mga anak ko, ay hinanap ko kung saan sila pumunta magmula nang layasan ako. Kahit naman nasa wastong edad na sila, ay hindi ko pa rin sila kayang pabayaan na lamang. Hindi naman nagtagal, ay nahanap ko na si Itela. Pero hindi niya ako pinagbigyan na makausap siya. Nang panahon na yon, ay doon na siya nakikituloy sa bahay ng bago niyang boyfriend. Hindi ko naiwasang magtampo dahil sa araw-araw na magkasama kami ng panganay ko, ni minsan ay hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol sa bago niyang boyfriend. Wala kahit pangalan man lang nito o papadudot. At ang masakit pa ay buntis na rin pala siya nung panahon na yon. Nasubaybayan ko naman si Itela hanggang sa paglaki kaya natitiyak ko na magiging mabuti siyang ina.
alam ko rin na may kakayahan na siyang buhayin ang magiging anak nila ng nobyo niya. Si Lori naman ay mas piniling makisiksik sa nanay ng panahon na yon, na may bagong asawa na. Halos madurog ang puso ko sa pag-iwan sa akin ng mga anak ko. Nalungkot ako, Papa Dudut, at sinisisi ko na lamang ang sarili ko sa paglayo sa akin ng mga anak ko. Naisip ko noon na sana pala ay hindi ko na lamang inuna ang pansarili kong kaligayahan. Salamat sa pagpunta mo rito. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Ilang linggo na rin silang wala. Nandyan lang naman sa tabi yung bahay ko. Kahit sigawan mo lang ako makakapunta agad ako rito. Yung mga anak ko kaya? Pupunta kaya sila? Bigyan mo lang sila ng oras, Ernesto. Maiintindihan ka rin nila. Hindi man ngayon pero malay mo, bukas o sa makalawa. Sila pa mismong pupunta rito para makita ka. Sana nga. Pero sa sitwasyon nila ngayon, mukhang okay naman sila eh. Parang hindi na nila ako kailangan. Alam mo, hindi yan totoo. Hindi naman porke nagkaroon lang kayo ng di pagkakaunawaan hindi ka na nila kailangan. Mahal ka ng mga anak mo. Sure ako ron. Crisanta, 56 na ako. Masama talaga sigurong tingnan kung mag-aasawa pa ulit ako sa ganitong edad. Baka iniisip nila na ang tanda ko na para pumasok ulit sa relasyon. Ano ka ba? Katawan mo lang naman ang tumatanda, hindi ang puso mo. Wala sa edad kung sakaling magmamahal ka ulit. Kahit 100 years old ka pa, kung talagang tinamaan ka, tinamaan ka. Pero ang kapalit naman pagkasira ng relasyon ko sa mga anak ko. Crisanta, ilang taon din ako hindi sumubok magmahal ulit. Kasi nga lagi ko silang iniisip. Hindi ba pwedeng ako naman ngayon? May bisita ka yata. Ako na magbubukas. Wala namang ibang pupunta rito maliban sa isang tao. Sino naman yun? Makikita mo na lang. Mukhang alam ko na rin ang ipinunta niya. Sinasabi ko na nga ba Oh, ano na naman ang kailangan mo, Osme? Wala ka na naman siguro makakain sa bahay mo, no? Sama naman agad ng bungad mo sa akin, pare. Di ba pwedeng na-miss lang kita? Ha? Sinong niloko mo? Wala akong niluto ngayon. Sa ibang araw ka na lang makikain. Di mo man lang ba ako papapasukin, pre? Grabe ka na talaga sa... Pare, bakit siya nandito? Si Crisanta? May pinag-uusapan lang kami. Hindi! Hindi ako naniniwala! Sabihin mo sa akin, pre! Kayo na ba? Ha? Sabihin mo! Sabihin mo! Sus! Drama neto. Oo, kami na nga. Hindi! Hindi totoo yan! Crisanta, my baby loves! Totoo ba yung sinasabi ng kulugong to? Ha? Oo, totoo yon. Ilang buwan na kami. Pasensya ka na, Osme. Ikaw naman kasi, bigla-bigla ka na lang nanliligaw. Pasensya? Kung hindi ka naman tinotropa ng malaso. Kaya naman pala lumigo yung pana ni Cupido. Ang sakit niyon, pre! Ang sakit-sakit! Ay nako, tigilan mo na nga yan, Osme. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa sa'yo Alam nyo, nakakatuwa kayong dalawa. Para talaga kayo magkapatid. Ano? Itong si Ernesto, parang kapatid ko? Hindi ko matatanggap yun. Sa gandang lalaki kong to, iahanay mo ako rito. Hindi ko matatanggap hanggang sa kabilang buhay ko na maging kapatid ko tong si Ernesto. Wow ha? Parang luging-lugi ka pang maging kapatid ko. Itsura pa lang ang layo na Dapat talaga, nagpapalit na ako ng kaibigan. Mula nang umalis ang mga anak ko ay naulit na mag-isa na naman akong nag-aasikaso sa negosyo ko. Medyo naging mahirap na yon para sa akin ng mga panahon na yon. Pagod na pagod ako noon at pwede naman akong kumuha ng taong makakatulong ko pero nangihinayang ako sa ibabayad ko. Kaya hanggat kaya ng katawan ko ay hindi ko sinukuan ang araw-araw na trabaho. Gustuhin ko mang magpahinga pero pinag-iipunan ko ang malaking regalo para sa dalawa kong anak. Alam ko naman na darating din ang panahong mag-aasawa na sila at magkakaroon ng sariling pamilya. At pagdating ng oras na yon, gusto ko silang mabigyan ng perang magagamit nila
sa pagpapatayo ng bahay o kapital para makapagbukas ng isang negosyo. Masaya at kontento na kasi ako sa buhay kaya sila na lamang ang iniisip ko, Papa Dudut. Kahit alam kong imposibleng dumating ang mga anak ko sa mismong araw ng Pasko, ay namili pa rin ako ng mga panghanda at panregalo. Inabala ko rin ang sarili ko sa paglalagay ng kung ano-anong pandekorasyon sa bahay para maramdaman kong papalapit na ang Pasko. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero may kakaibang excitement talaga na dulot sa akin ang Kapaskuhan. Kahit pa noong panahon na yon ay mag-isa na lamang akong magse-celebrate. Nangako naman si Crisanta na hindi siya mawawala sa Noche Buena. Total ay pareho lang naman kaming mag-isa. Napagkasunduan na lamang namin na magkasama kaming magdiwang ng Pasko. Kahit sa ganong paraan man lang ay mabawasan ang pangungulilang nararamdaman ko. Pero habang naghihintay ako noon ng countdown, ni anino ni Crisanta ay hindi ko pa rin nakikita. Ay, nako Ernesto. Ilang minuto na lang at magpapasko na. Pero mag-isa ka pa rin. Nasaan na kaya siya? Nandiyan na yata siya. Ay, salamat naman. Surprise! Merry Christmas, pre! Crisanta! Osme! Akala ko! Gulat ka, no? Kala mo siguro, si Crisanta lang ang pupunta rito. Siyempre, alam ko na nagluto ka, pre. Kaya di pwedeng palampasin ko na lang ang pagkakataon na makakain ako rito. Sus, kahit hindi mo naman sabihin matagal ko nang alam na pagkain lang lagi ang pakay mo rito. O siya, tuloy kayo. Hindi ko na isasara tong pinto. Pasko naman. Naganda nga pala ako. Marami akong niluto kahit na… Ops, bawal malungkot, pre. Kaya nga kami sumugod dito eh. Huwag ka nang malungkot dyan. Baka malukot yung bunbunan mo, sayang. Kinis pa naman. Mahal, ang totoo niyan, hindi lang kami ang makakasama mo ngayon para magdiwang ng Pasko. May mga inimbitahan pa kasi kami. Para sana mas masaya. Okay lang ba? Oo naman. Kahit sino naman welcome dito sa bahay ko. Pero sino ba yung mga inimbita nyo? Parang wala naman ako nakitang kasama nyo kanina, mahal. Sa harapan ko pa talaga kayo nagtawagan yan ha. Kung di ba naman kayo mapanakit Pasalamat kay Ernesto. Pasko ngayon. Kaya sige na, magpapaubaya na ako. Tsaka handa mo na yung sarili mo. Eto na yung surpresang sinasabi namin sa'yo. Pasok! Papsi! Mga anak, dumating kayo. Pasok! Marami ako hinandang pagkain dito. Sakto, niluto ko yung mga paborito nyo. Papsi, gusto muna naming mag-sorry sa'yo sa pangiiwan namin ni Lori. Totoo po, Papsi. Sorry kung naging selfish kami. Hindi man lang namin naisip na ang tagal mo na ring nagsasakripisyo para sa amin. Tapos, ipinagkait pa namin sa'yo yung pagkakataong maging masaya ulit. Lori, anak, halika nga rito. Pinapayak mo naman kagad si Papsi mo Huwag mo nang isipin yun ha. Ang mahalaga, nandito ka. Kayo ng ate mo. Ang gusto ko lang malaman kung naging maayos ka ba nung wala ka rito. Kung naging masaya ka ba, kwentuhan mo ako ha. Uy, Papsi! Pansinin mo rin kaya ako. Ikaw talaga. Pwede ba namang hindi ko pansinin ng masipag kong anak? Alam mo, kung ano man yung sasabihin mo, ayos na yun anak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil naiintindihan kita. Basta, ang mahalaga, nandito kayo at sama-sama tayo ngayong Pasko. Ano ba yan? Nahiiyak ako sa inyong mag-aama. Ako nga rin ha? Tutulo na sana yung uhog ko pero na-distract ako sa ulo ni Ernesto Tumapat pa talaga sa ilaw. Nakakasilaw. Gumaganti ka ngayon ha. Sige, pagbibigyan muna kita. Tutal magka-countdown na. Eto na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Merry Christmas! Merry Christmas sa inyong lahat! Oh, picture na!
Uy, dito ako sa tabi ni Papsi. Teka, ako naman sa kabila. Oy, syempre, sama ako sa picture-picture na yan, ha? Oh, ito na! Tingin sa camera! Say Merry Christmas! Merry Christmas! Papadudot, buong puso kong tinanggap ang pagbabalik ng mga anak ko. Palagi namang masaya ang Pasko ko pero para sa akin ay higit na espesyal ang Pasko na yon. Hindi lang dahil bumalik na sina Itela at Lori kundi dahil tinanggap na rin nila si Crisanta bilang bago kong mapapangasawa. Nagulat pa ako noon nang malaman kong si Crisanta pa mismo ang naging tulay para magkaayos kaming mag-ama dahil kinausap niya ang mga anak ko. Tinanggap ko na rin ang nobyo ni Itela at ang desisyon nila na magsama na sa isang bubong. Handa naman daw itong panagutan ng anak ko. At sa tingin ko naman ay responsable itong tao. Maayos ding makipag-usap ang mga magulang nito kaya wala na akong naging problema pa roon. Bilang ama ay handa naman akong gabayan at tulungan sila hanggang sa abot ng makakaya ko. Si Lori naman ay naging abala na sa paghahanap ng trabaho. Hindi na siya nagpumilit pang bumalik sa bahay ng nanay niya dahil hindi raw naging maganda ang trato sa kanya ng napangasawa nito. Maganda naman ang pasok ng bagong taong yon sa buhay ng bunso ko dahil agad siyang natanggap sa inaplayan niyang trabaho. Papadudot sa kabila ng mga problemang dumaan sa buhay ko ay #feeling blessed. Ngayong Pasko pa rin ako dahil ang Christmas ko ay hindi lang napuno ng saya at pagmamahalan, kundi pati na rin ang kapatawaran at buong pusong pagtanggap. Sa ngayon ay happily married na ako kay Crisanta at kahit imposible nang magkaanak kaming dalawa dahil menopause na siya ay masaya naman kami dahil palaging bumibisita sa amin ang mga anak ko na ngayon ay pareho ng ina. Sapat na sa akin na makasama at makakulitan ang mga apo ko sa kanilang dalawa kahit na wala kaming sariling anak ni Crisanta. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagkakataong may bahagi rito sa nangungunang Barangay Love Stories, ang masayang kwento ng Pasko. Sana'y maging maligaya pa rin ang Pasko ninyo. Buong pusong pasasalamat din po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Mabuhay po kayo, ang programa ninyo at ang buong Barangay LS 97.1, numero 1 po kayo. God bless and Merry Christmas. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ernesto. Mga kabarangay, tunay na wala sa edad ang pag-ibig. Pag tinamaan ka ay tinamaan ka. Pero kakibat na rin ito ang matatanggap nating judgment mula sa ibang tao. Minsan talaga dahil sa edad natin ay hindi may iwasang may magpaparamdam sa atin na parang wala na tayong karapatang ma-in love at maging masaya ulit. Ang masakla pa, minsan ay hindi basta sino lang ang tututol sa bagay na yon kundi pamilya pa natin mismo. Tulad na lamang ng naranasan ng sender nating si Ernesto. Tinutulan ng mga anak niya ang relasyon niya kay Crisanta pero sa huli ay natanggap din naman ng mga anak niya. Naging merry pa ang Christmas niya, hindi naman masamang magmahal basta wala tayong inaagawan at sinasaktan. Magmahal ng tapat para lagi rin tayong feeling blessed lalo na ngayong magpapasko. Kaya kung medyo tumatanda na tayo at may pagkakataon pa namang magmahal ulit, grab the chance mga kapuso at mga kabarangay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.